Sa inyo, attorney. Good morning, sir. Magandang umaga, Alvin at Dory. Ayan, no? Ayan ha, pinapauna kita ha, kasi gusto ko makatulog ka na ng mahimbing. Okay, Kasi alas 12. Salamat. alas 12:30 na dyan, ano? Oo, kaya gising-gising. Nahingi lang muna kami ng reaksyon. I suppose this is a victory of sorts for the prosecution. Ano po yung desisyon ng korte na huwag pagbigyan ng hirit ng depensa na alisin yung dalawang maestrado. Ano po? Tama ba in simple terms? Kasi may mga terms na ginamit eh. Ano yung recuse? Ano yung term na ginamit? Recuse. Hindi maintindihan ng mga ordinaryong mamamayan. Pero pareho lang din naman ibig sabihin. Tanggalin yung dalawang Nag-inhibit, huwes. ganyan. Sige, ganito. Explain ko siya. Yung technical term na ginawa ng defense, invitation for the excusal of the Excusal. Excusal, meron pa That's the term, palang excuse. Ang excusal, different sa recusal. Magkaiba yun. Iba siya, oo. Oo. Alvin, Doris. Kasi yung excusal, yung judge mismo, yung nagpapa-excuse sa sarili niya. At sasabihin niya yun sa presidency. O parang yung judge mismo, yung parang nag-file ng leave of absence. Kaya ang ginawa ng defense, iniimbitahan niya yung dalawang judges na yun, na i-excuse yung sarili nila. O parang inimbitahan niya na mag-file ng leave of absence. Ngunit, wala kasing ganong procedure sa Rome Statute at sa Rules of Procedure and Evidence. Kaya dinismiss siya noong pre-trial chamber. Kasi parang ang gustong gawin ng defense, mga judge, mag-apply kayo ng excuse. Pero judge mismo kasi ang mag-a-apply nun, hindi yung defense mag-i-invite sa ganong excusal. So happy kayo sa naging desisyon po ng korte, attorney? Aba, syempre, happy po tayo at ang ating mga kliyenteng mga biktima po. Kasi gusto po talaga namin matuloy na po ito, yung quest for justice. Pero hindi pa nadidesisyonan ang major na petition ng kabila, di ba? Parang meron pa silang parang pinaka-general opposition, parang sinasabi nila, walang jurisdiction yung ICC, hindi pa nadidesisyonan yun, di ba? Hanggang ngayon, di ba? Oo. Hindi pa yun desisyonan, kasi syempre, hihingin pa yung observation ng prosecution. At syempre, pati yung sa mga biktima. Pero paano magdedesisyon yung korte kung ang jurisdiction nila ang kinu-question? O naturalmente, kung ako ay isa sa mga judge, hindi, may jurisdiction kami Yun dyan. nga sinasabi ni Attorney Andres the last time we interviewed him. Bakit ko i-give up? Yan na nga, andi dito na sa akin Di ba, Attorney? Siguro dalawang principles lang, Doris at Alvin. Una, yung West, meron siyang jurisdiction to decide on its own jurisdiction. Yan, meron siyang competence to decide on its own competence. So, intrinsic power po yan ng isang West po. Ikalawa po, yun nga, yung sinabi kong trend, yung na talagang yung mga international criminal tribunals, they're very hesitant to divest themselves of jurisdiction. That has been the trend since the Eichmann case in the 1960s. Yan. So positive naman kayo na pati yun, sooner or later, madidismiss din yan, Attorney. Positive naman kami, Alvin, Doris. Okay. Kasi naniniwala kami na talagang mahalaga na magkaroon ng jurisdiction para matuloy na yung quest for justice. Okay. Anyway, respetado naman yung right to a fair trial ng isang akusado. Tell us something more about your submission. Nakalagay sa report na binasa ko kanina na nagsumiti ang prosekusyon ng 139 pieces of evidence sa kasong crimes against humanity laban kay Pangulong Duterte. Ano-ano mga ito? Tell us something more about these pieces of evidence. Syempre, Alvin, ito yung makakapagbigay, ebidensya na makakapagpakita na mayroong elemento ng crimes against humanity. At ipapakita po nito na dapat ituloy na po sa isang trial proper. Now, syempre, yung mga specifics na yon mukhang mahirap malaman as of now kasi syempre, mayroong mga confidentiality rules, meron ding mga seguridad na isinasalang-alang patungkol po sa mga taong pwede pong maapektuhan nito. Kaya antabayan lang natin hanggang sa pag-confirmation of charges sa September 23. Pero in general terms na siguro, Attorney, ano ba ito? Parang mga dokumento ba ito? Testimonya ba ito? Blatter ba ito? Patotoo, picture ba ito? Or news reports ba? Anong klase ebidensya po siya?
So ganito siya, Alvin, Doris, Siyempre, una, dapat mapakita ng mga ebidensya na to na may polisiya talaga. Yung sa ilalim ng DDS at sa ilalim din nung naging presidente po, si Mr. Duterte. Kasi dapat mapakita na may polisiya at hindi lang random yung mga patayan na to. Oo. Ikalawa, papakita din nito na ito nga, may nangyaring mga patayan, resulta ng polisiya na ito. At number 3, papakita din na talagang ang naging epekto nito ay isang widespread, malawakan, or systematic. Meron siyang pattern na pag-atake sa isang civilian na population. Opo. Kaya ito lang yung kailangan nating makita. At Okay. ang kailangan lang nating isipin, hindi siya random na patayan. Okay. Meron talagang sistema ng nangyari. May pattern. May pattern, oo. Yan, may pattern, Kaya parang mananahi, di ba? Kailangan ipakita kung ano yung sukat, ano po yung haba. Ayun. Yun din pinapakita Oo. ng mga ebidensya na to. Okay. May sukat at haba yung polisiya na to at ang kanya pong naging resulta, patayan po tungkol sa war on drugs. Alright. Pero pasok din po ba dyan, attorney, kung ipipresenta ninyo yung mga video or radio interview ng dating Pangulo. Or documentary. Maraming ganun. Pwede, o documentary ng dating Pangulo kung saan ay sinasabi nga na ando doon yung kanyang polisiya. Siya mismo. Siya mismo galing mismo sa bunganga niya. Oo. Oo, pwedeng yan din yung mga ebidensya, Doris, Alvin. Kasi ang polisiya, bilang isang presidente, kung anong sinasabi niya po, official policy po yan. O hindi niya po kailangang lagdaan. Kasi whatever the president says, that's the policy of the president. Kaya isa po yan sa mga ebidensya, yung mga kanyang public statements. Bago po siya umalis ng Pilipinas, napansin nyo naman po yun, di ba? Bago siya magkaroon ng state visit, marami siyang sinasabi noon. Oo. Pwedeng sabihin na, nagjo-joke lang ako noon. Nagbibiro lang. Hindi nyo naman ma-distinguish kung anong biro sa yung kagaya nun seryoso. sa yung Ganun palagi lusot niya eh. Correct. Yung pagharap niya doon sa hearings ng Senado. Oo, bukod sa pagsalita niya ng kung ano-ano at inginuso nga niya si Bato at saka si Bongo, ay meron pa siya mga pag-aamba doon sa sinasabi niyang kalaban niya. Pasok din yon, attorney? Wala naman siguro yung amba. Pwede din po yung pasok na ebidensya. Mahirap kasing sabing joke-joke lang kasi titingnan din po yung konteksto ng kanyang public pronouncement po. At mukhang seryoso naman siya sa mga public pronouncement niya. At saka abogado naman siya. Alam niya naman yung mga legal na implikasyon ng mga sinasabi po niya. Naging prosecutor din naman siya. Kaya hindi lang po pwedeng sabing joke lang Tama. po ito. One last, attorney. Attorney. Ito medyo malayo dyan sa pinag-uusapan natin. Anong remedyo ninyo kung sakaling biglang nag-decide yung korte na tama yung petisyon na walang jurisdiction yung korte? Oo. Anong pwedeng mangyari? Mapapakawalan ba sa ang dating Pangulo? Ibabalik din sa Pilipinas? Or hindi, may remedyo pa rin kayo? Pwede pa yung i-apila? May mga ways pa para manatili siya dyan sa The Netherlands? Sige, bago ko sagutin yan, Alvin, talagang dapat ko lang sabihin na malabo po yan, Pero Of course. In that unfortunate event, may remedyo naman dyan. Pwede mag-appeals po sa appeal chamber. Kagaya po ng ginawa ng Pilipinas dati, di ba? Nung binuksan ulit ng pretrial chamber yung investigasyon, nag-appeal yung Pilipinas sa appeals chamber. Iyan din po ay pwedeng gawin. Pero at this point po, ang mag-appeal po niyan ay yung Office of the Prosecutor po. So may may remedyo naman. Hindi naman automatic pag nag-decide yung korte na, wala tayong jurisdiction dyan, automatic pauwiin na. Aha. Basta, yung question ng appeal, open po yan sa Office of the Prosecutor po. Alright. So, antabayan na natin. Kasi mukhang this is one of the great issues po. At I'm pretty sure the pretrial chamber will decide that it has jurisdiction.